这一生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱得好伤，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞踏，为你平天下，你的琴弦拨动，伴我笑天涯，愿为你舍江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。那孤傲的背影掩不住紧锁的泪，方向的疑问止不住风干的泪，不羁的岁月诉不完思念如水，自问来时路走不尽爱的轮回，上满天落花，不你笑颜相随。Iiwan mo na naman ba ako? Hindi ko yun nais. Ngunit wala akong pagpipilian. Ikaw pa rin si Chubeiji. Ikaw pa rin ang prinsipe ng Zhenbei. Hanggat nasa tabi mo ko, mananatili akong kahinaan mo. Asawa lang ako na nangungulila sa kanya may bahay. Isa lang akong lalaki nagdurusa. Kung wala ka, wala akong magiging kabuluhan. Nasa loob silang lahat. May sakit ngayon si Yang Feng. Titingnan ko muna. May dapat ka bang sabihin sa akin? Mayroon ka bang nais itanong sa akin? Mayroon. Marami. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Hindi ko alam kung paano itatanong. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nais mong malaman. Yang Feng? Yang Feng? Naiiyak ako kapag naiisip kong malapit ka nang makipagkita muli kay Chubeiji. Umalis ka para sa kapakanan niya, na natili siyang naghihintay sa'yo. Mahirap dumating ang pag-ibig sa panahon ng pagdurusa. Huwag niyo nang pahirapan ng isa't isa. Huwag mong pagsisihan ito hanggang dumating ang kamatayan na maghihiwalay sa inyo. Tama si Binibining Shisan. Binigyan ka ng misyon ng mga bathala. Ikaw at si Chubeiji, hindi kayo nakatadhana upang mamuhay ng payak sa labas ng kabisera. Naging malupit si Hesha at naghasik ng kaguluhan sa mundo. Kayong dalawa lang ang makatatapat sa kanya. Sa daloy ng mga pangyayari, panahon na upang muli kayong bumalik sa tungkulin. At dahil doon, isinama namin ni Shisa ng mga bata. Gawin niyo kung ano man ang tunay niyong nais gawin. Kapag payapa na ang lahat, muli tayo magsasama-sama. Huwag mo kaming alalahanin. Maaaring na bang pumasok? Wala lang ito.
Umalis si Binibining Chisan at si Yang Feng. Maupo ka. Ang Binibining Shisan pala. Si Shisan ay isang makatarungang babae. Anak siya ng isang opisyal sa may hangganan ng Bailan at Jin. Nilooban ng mga tulisan ng bahay niya. Ibinenta siya bilang alipin sa liyang. Matapos ko siyang iligtas, nanatili siya sa tabi ko. Mukha nga siya mahinang babae. Ngunit, mas malakas pa siya kaysa sa lalaki. Sa lahat siya ang pinakamaaasahan kong kaibigan. Bakit ka ba nagpapaliwanag sa akin? Baka mali ang isipin mo. Anong mali naman ang iisipin ko? Gabi na, baka gutom ka. Ipagluluto kita na makakain mo. Masarap ba? Ikaw ba mag-isa pa rin sa buhay? Hindi na. Tiyak yun. Isa kang mahusay na babae. Naintindihan ko.
Hindi ko kalilimutan ang lasa ng pagkain to. Chang Xiao ang pangalan niya. 3 taon na siya. Isa siyang Chu. Nais kong itanong mo yan at nagtanong ka nga. Nagkaanak tayong 2. Mabait siya, malambing at malalahanin. Maliban sa kanya, wala nang iba pang lalaki sa piling ko. Bay Pingting, ikaw lang ang nakaalam kung paano ko pa iikutin. Huwag mo nang hayaang mawalay ako sa'yo. Hindi. Ngayon kaming 2 na ng anak natin. Kaming 2 na ng Chang Xiao. Magtiwala ka. Hindi ko nahahayaang lumayo ka sa akin. Kahit saang lugar ka man magpunta, hindi ko nahahayaang iwan mo akong muli. Naniniwala ako sa'yo. Pingting. Saan ka pupunta? Hindi ako aalis. Mabuti. Dumito ka sa tabi ko. Tabihan mo ako gaya nito. Pakiramdam ko nasa isang panaginip ako. Kung panaginip lang to,
Hinihiling kong magtagal pa ang sandaling to. Peji, Hmm? Peji, Ano yun? wala lang naman. Nais ko lang tawagin ang pangalan mo. Magmula ngayon, araw-araw na kitang tatawagin ng ganito. Sabihin mo yan. Araw-araw. Mm. Kaysay ako. Hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Bitaw! Ginoo! Yan na ang mga nagtitira sa amin! Pakiusap, maawa kayo sa amin lahat! Ako na! Ginoo! Ginoo! Tahimik kayo! Kabayaan niyo kami! Maawa kayo! Ginoo! Wala po kahit sino naging kawal sa pamilya ko. Mga pangkaraniwang tao lang kami. Wala kaming galit sa baylan. Meron po kong asawa na malapit na mga anak. Pakiusap, maawa kayo sa amin! Maawa po kayo sa amin, Ginoo! Ginoo, maawa kayo sa amin. Maawa po kayo. Alam mo kung bakit hindi ako maaawa sa'yo? Ginoo. Isa ka lang pangkaraniwang tao. Wala sa pamilya mo nasa hukbo. Hindi mo kasalanan. Ngunit sa panahon ng matinding kaguluhan, sarili mong sisihin mo dahil ipinanganak ka sa maling lugar. Ginoo! Ginoo! Makatatanggap ka rin ng paghihiganti! Maalalahanin sa binibining Shisan, ipinaghanda ka niya ng baluti. Napakaganda niyang babae. Hindi ba nahulog ang loob mo sa kanya? Pag sinabi kong hindi, maniniwala ka ba? Ano yan? Galit ka ba? Binibiro lang kita. Paano ko magagawang magalit sa'yo? Galit ako sa sarili ko. Paano ko nagawang pag-isipan kayo ni binibining yan? Wala akong kabuluhan. Sino nagsabing wala kang kabuluhan? Sa 3 taon, ginamit mo ang kamay mo upang likain ang ganda ng agubatang sirwelas ng Bailey Maylin. Ang alak na ginagawa mo ay matamis. Kilala ito kahit saan mang panig ng mundo. Ang isang mahirap na bayan sa Ilaga, ginawa mong mayaman at mainam na lupain. At higit sa lahat, pinalaki mo ang ating Changshaw ng mabuti at ligtas. Alam mo bang may kapangyarihan ka magpaligaya ng iba? Naiinggit ako sa bayang yon. Naiinggit ako kina Yang Feng at Zain. Kahit sa ating Changshaw, naiinggit ako. Magmula sa araw na ito, nanamnamin ko ang kaligayahan ko. Lumipas ang 3 taon at naging mahusay ka na sa pambobola. Namayat ka. Maluwag na sa'yo ngayon ang baluting ito. Maluwag na? Hindi ko susuotin. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Magmula na makita kitang muli, ang tanging naman ng isip kong ito ay kung ano man ang gagawin ko ngayon o sa hinaharap, hindi na mahalaga pa. Ikaw ang mahalaga para sa akin. Ang baluting ito, kung ayaw mong tanggalin, ako na lang. Tuwing makikipaglaban ng asawa, ayaw nang may bahay na suotan siya ng baluti upang makipaglaban. Wala ni isang asawang magsasabing, kung ayaw mong hubarin sa akin, ako na lang ang gagawa. Ang makitang muli at marinig ang mga salitang ito, wala na akong hahangarin pa. Sige. Sasama ka ba sa akin? Sama ka?
Sabi natin hindi na tayo maghihiwalay, hindi ba? Ngunit ang dakilang Jin ay nasa matinding panganib ngayon. Sinakop na ni Hesha ang kabisera. Sa lugar na yun kalumaki. Ngunit ngayon ay mga guho na lang yun. Para sa akin, palagi mayroong pagdaramdam sa pagitan ko at ng mga opisyal ng Jin. Kapag sumama ako sa isa digmaan, baka mabahiran ang reputasyon ng prinsipe ng Zhenbei. Hadlang yun upang mabawi mo ang Jin. Ilang taon ka nga na malagi sa hangganan ng Liang at Jin. Hindi ba ginawa mo yun upang maipon ang hukbong magtatanggol sa Jin? Kapag nahadlangan ng balak mo dahil sa pagsama ko sa isa laban, Mas maganda ka pa rin pag hindi ka nagsasalita. Magmula ngayon, kalimutan mo na ang tungkol sa bayan at kung gaano ka talaga katalino. Ang isipin mo, ikaw ang nag-iisang asawa ko. Beiji, hindi pa ako nakapagbabalot ng gamit. Hindi ko pa napadadalhan ng sulat si Yang Feng. May lugaw pa akong nasa lutuan. Ikaw, ibaba mo nga ako. Beiji! Huwag ka mag-alala, itapon mo na lang. Chu Beiji! Ang sabi nila, nasa taong may hawak kay Bai Pingding ang mundo. Ngayon, nasa mga kamay ko na ang tanyag na si Bai Pingding. Kaya lang ayaw niya sumama sa akin. Hindi kaya nais niya makita akong matalo? Bakit bang hirap mong umintindi? Ikaw ang asawa ko. Kaya bakit hindi mo ako sasamahan sa digmaan? Ibaba mo na ako. Ibaba ka? Ibaba ka upang makapagtago sa isang lugar kung saan hindi kita makikita habang nalulungkot ka? Pingting, hindi na ako papayag na iwan mo kung muli. Hindi ako aalis. Hindi ba maaaring hintayin na lamang kita rito? Hindi. Huwag kang maghintay. Kung mamamatay ako, mamamatay tayo magkasama. Ha! Nakuha na ng prinsipeng Abay ang lungsod ng Jiangkang! Mag-aari na kayo ng bailan ng bayan ng Jin! Pag-iisay na kayo ng mga bayan! Nakuha na ng prinsipeng Abay ang lungsod ng Jiangkang! Mabuhay ang bailan! Kamahalan, huminto po kayo. Anong ginagawa mo? Nag-utos ang prinsipeng Abay dahil magulo raw ngayon ang mundo. Makabubuting manatili sa palasyo ang kamahalan. Kapag may nangyari sa inyo, tiyak na mananagot ako. Pangahas ka! Kamahalan! Kilala niyo pa ba kung sino kayo? Paupain niyo ang galit niyo. Sumusunod na ako sa utos, hindi ako mangangahas. Ang baylan ba? Pag-aari ng prinsipeng Abay? O pag-aari ng prinsesa niyo? Mga ministro ng palasyo, naiintindihan ko kung anong nais niyong mangyari. Mahal na prinsesa, wala na kaming ibang bagay na hinihiling. Wala na kaming ibang nais at hinihiling pa. Kailangan na ng isang bagong pinuno ng bailan. Prinsesa. Ang maharlikang dugo ng baylan, hindi maaaring putulin at palitan. Hindi tayo magkakaroon ng bagong pinuno. Malamang iniisip nyo na mahina ang ulo ko. Ngunit alam na alam ko ang tunay na nangyayari. Nung dumating dito si Hesha, naging buo na ang pagpapasya ko para sa baylan. Alam ko na kung anong gagawin para sa bayan. Ano mang gawin ni Hesha, ano mang karangalan ang ibigay niya para sa bayan, maging gaano man siya katanyag, hindi ko hahayaan pa sa kanyang tronong yan. Kamahalan, akala namin may nangyari na sa inyo. Ngunit ngayon nagiging tanyag na ang pangalan ni Hesha sa digmaan. Panig sa kanyang hukbo at labis na nagmamayabang. Ang lahat sa bailan, tanging si Hesha lamang ang pinupuri. Siya lamang at hindi ang mahal na prinsesa. Nawala na ng impluwensya ang maharlikang pamilya. Hinihiling ko po na sa lahat ng pagkakataon mag-iingat kayong mabuti, kamahalan. Tama siya, kamahalan. Huwag kayong mag-alala.
Hanggat nabubuhay pa ako dito sa mundo, ang kinabukasan ng baylan ay ang batang nasa sinapupunan ko. Ang tagapagmana ng baylan! Ulat! Oh! Ulat, General. Kulang-kulang 100 milya na lang ang layo natin sa kabisera. Makapapasok tayo bago dumilim. Ang utos ko, gumawa tayo ng kampo rito. Magpahinga at maghanda. Gumawa ng kampo rito! Prinsipe nga ba? Hindi niya nais malaman. Ngunit mahalagang impormasyon to. Ano yan? Prinsipeng Abay, ang mga opisyal sa Yunan, naahati na sa 2 pangkat. Ang mga itinaas nyo ng ranggo, ipagdiriwang ang tagumpay nyo. Habang ang prinsesa, pinupulong ang mga opisyal ng maharlikang pamilya. Mahigpit na ngayong binabantayan ng buong palasyo. Hindi ko magawa magsiyasat ng gusto tungkol dito. Prinsipeng Abay, ano kaya kung patalsikin natin ang prinsesa? Fei Zhouxing, ano binabalak mo? Isa yung pag-aaklas! Dong Shuo! Balik sa kampo. Prinsipeng Abay, iniisip ko kung anong dahilan at pinatawag niyo ako. Anong kailangan niyo sa akin? Yung sinasabi mo sa akin ngayon, naiintindihan ko. Ipinagbabawal sa digmaan na bigyan babala ang kaaway. Ang prinsesa, kahit hindi ko siya sasaktan, kailangan ko pa rin maging maingat sa kanya. Magutos ka upang manmanang maigi ang kilos ng prinsesa. Balitaan mo ako tungkol sa pangkat niya. Kumilos ka ng naaayon. Naiintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala. Pagbati sa inyo, mahal na prinsesa. Matagal na akong naninirahan dito, ngunit hindi tayo nakatira sa iisang bubong, kaya hindi ko pa kayo nababati. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Ito ang Esmeraldang kwintas na nakuha ko sa tindahan ng Wei Ping sa Jing na ipinagawa ko para sa inyo. Tama na yan. Makatatayo ka na. Dahil wala na rito ang punong ministro, walang nagpupunta upang makausap ka. Marahil, wala kang alam sa nangyayari. Alam ko na ikaw ay ipinadala ng punong ministro upang manmanan ang kilos ng Prinsipeng Abay. Wala naman akong balak upang isiwalat kung sino ka talaga. Kaya lang, hindi ka na ngayon ligtas sa sambahayang ito. Kahit ako rin hindi na rin malayang makagagala. Sumugal ako upang ipatawag ka dahil may nais akong itanong sa'yo. Mahalaga ito. Ano pong nais niyong malaman, prinsesa? Tingin mo ba mag-aaklas ang Prinsipeng Abay? Opo. Kahit ikaw ganyan ang palagay? Kamahalan,
Matapos pabagsakin ni Hesha ang Jin at Liang, dapat bumalik na siya sa palasyo. Ngunit may mga kawal siya sa labas ng Yun'an, nagkakampo siya. Halatang ginagamit niyang kapangyarihang panghukbo upang makita ang gagawin ng baylan. Kamahalan, maingat si Hesha. Mahirap basahin kung anong iniisip niya. Malinaw na pinamumunuan niya ang hukbo upang sawayin ang kautusan ng palasyo. Sino pa ba ngayon sa palasyo ang baka pipigil sa mga ginagawa niya? Kahit ang mamamayan ng baylan, pinupuri ang mga ginawang kagitingan ni Hesha. Kung gagamitin niya ang pagkakataong ito at papasukin ang lungsod ng Yun'an, natatakot akong... Naiintindihan kong sinabi mo. Panahon na upang magpasya kayo, kamahalan. Hindi na dapat pag-alinlangan ng baylan. Kamahalan. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na asawa mo si Hesha? May hahalin tulad ba ang pag-ibig ng isang siglong pagiging bayan ng baylan? Umaasa akong pag-iisipan niyo to. Amo, sa nagdaang mga taon, nananakop ka kahit saan. Ang pasaling bitbit mo, tunay na mabigat at nakapapagod. Ngayon, matatapos ng digmaan. Amo, magpahinga naman tayo. Hindi pa rin tapos ang digmaan. Paano ko magagawang tumigil? Amo, alam kong hindi naman to naging madali para sa inyo. Napakarami kong pagsubok at paghihirap na nilampasan na kasama kayo. Kaya lang, iniisip kong lubhang mapangalip ang daang tinatahak nyo. Isa pa, kung walang pagkatao at katungkulan, si Prinsesa Yao-chan pa rin ang asawa nyo. Matagal na panahon ang malinaw para sa lahat ang pagmamahal ng kanyang kamahalan para sa inyo. Ngayong wala si Bai Pingting dito, at kahit mawala rin ng prinsesa, hindi ko kayang makita sakali mang may mangyari uli sa inyo. Dongshu, sa pagkakataong to wala na akong pagpipilian. Wala dapat gawing maling hakbang, walang hakbang na ipagpapaliban. Sa mga nakalipas na taon, marami tayo nilagpas ang mga paghihirap. Para saan bang lahat ng yon? Kundi upang maging payapa ng mga magulang ko at upang maibalik ko ang sambahayan ng Jin'an. Kaya kahit na anong mangyari, kailangan ko ipagpatuloy ito. Hindi ako mag-aalinlangan. Hindi ako atras. At para naman sa prinsesa, hindi ko siya sasaktan kung hindi niya ako kakalabanin. Naiintindihan ko, Amo. Tingin mo ba nagbago na ako? Hindi kayo ang nagbago. Ang nagbago ay ang mundo nating ito. Ang mangyayari at hindi mangyayari, hindi natin matataguan o malalabanan. Para ako isang hangal, wala akong pangarap gaya ng meron kayo. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano magiging katapusan nito. Kaya lang, kalahati ng buhay ko naglilingkod ako sa inyo. Kahit na mali pa kayo, Amo, munting Amo, sa hirap at ginawa, hindi ako aalis. Sasamahan ko kayo. Nasakop na ni Hesha ang bayan ng Jin. Sasakupin niya ang buong mundo. Ambisyoso ang lalaking ito. Kailangan natin siyang mapigilan. Sang-ayon ako. Punong General, nasa rurok po ngayon ang tagumpay si Hesha at tunay na malakas. Sa palagay ko, dapat nating iwasang labanan siya. Sinasabi mong panunuorin na lang natin lahat si Hesha habang walang awa niya sinasakop ang mundo? Ngayon pong kulang tayo sa kawal at General at walang sapat na pagkain. Paano natin lalabanan ng mahusay na kawal ni Hesha? Malaki ang hukbong mayroon siya. Nakalalamang siya sa laki ng hukbo niya. Kahit paano natin gamitin ang hukbo natin, mauuwi lang din sa kabiguan. Alam mo na agad kung anong magiging kalalabasan ng digmaan?
Purihin ang mga kalaban at maliitin ang hukbo natin. Ganyan ba tayo kung lumaban sa digmaan? Sino bang puno general dito? Mga kawal! Opo! Ilabas niyo siya rito! Hampasin na 30 beses! Opo! Bitiwan niyo ako! Punong General, hindi ako natatakot humarap sa kamatayan. Ngunit lahat kami mga kawal, ay lumalaban para sa ating bayan. Tumingin kayo sa labas. Ito na lamang ang natitira sa mga kawal natin. Uutusan mo ba silang sumugod sa mga kalaban upang ang hantungan ay ang kamatayan sa mga kamay ng hukbo ni Hesya? Isasakripisyo mo ba sila laban sa dulo ng mga sibat nila? General, sumuko na po tayo. Marahil, makaliligtas pa tayo pag sumuko tayo. Pag may nagbanggit pa ng pagsuko, matutulad sa lalaking to! Singbangis ng mga tigre at lobong hukbo ng baylan. Ngayon nananakop na sila. Malapit na ngayon maglaho ang dakilang Jin. Nagtatago na ang miyembro ng maharlikang pamilya, ngunit hindi yun magtatagal. Dahil isang walang awang tao si Hesya. Minsan ang nagyabang si Simahong sa harap ng bayan ng baylan. Sa pagkakataong to, mukhang pagbabayaran niya yun. Sa palagay ko kapag namatay si Simahong, ang buong mundo, sasakupin at gagawing isang bayan. Kahit makaligtas pa si Simahong, tiyak wala rin naman siyang magagawa. Hinahanap lamang siya ni Hesya upang maiwasan ang higit na kaguluhan. Kaya naman, maaari na nating sabihin na nasakop na ni Hesya ang mundo. Tingnan yung hukbo natin. Wala na tayong pagkain. Kakaunti na lang tayo. Sabi ng punong general, maghihiganti siya kay Hesya. Nagbibiro ba siya? Kalokohan yun. Yung kawal na nagsabi ng opinyon niya, pinatay pa ng general. Paano natin tatalunin ng baylan kung kaunti lang tayo? Tama, di ba? Tama yun. Ni hindi tayo magagaling upang masiyahan sila. Nagpapakamatay ba tayong lahat? Ano gagawin natin? Umalis na lang kaya tayo sa hukbo at umuwi upang magtanim. Baka mabuhay pa tayo. Ay kayo! Ano pinag-uusapan nyo? Punong General! Punong General! Sino magtatanim na lang? Punong General, hindi namin sinabi yun. Punong General, narinig niyo bawat salita. Hindi po kami yun. Hindi po ganun, Punong General. Ang sabi nila, kahanga-hanga si Hesya at hindi natin siya kayang talunin. Kaya nga sabi ko, malaking kalokohan yun. Maawa kayo, Punong General. Mga tunay na kalalaki, baba kayo ng liyang! Nasa kamay na ng kalaban ng liyang. At patuloy nyo pa rin hinihiya ang mga sarili nyo. Hanggat nabubuhay pa tayong lahat. Dapat tayong lumaban hanggang kamatayan. Kayong tatlo, kung ayaw nyo nang lumaban, umuwi kayo at magtanim na lang. Salamat po, General. Salamat po. Punong General! Punong General! Punong General, may bago po tayong kawal. Bagong kawal? Opo. Sa ganitong pagkakataon, kahit isang kawal na dumagdag, makakaapekto sa kalalabasan. Papasukin mo! Opo. Pasok na! Binibining bay? Hindi ba't? Bakit?
Marahil iniisip mo na patay na ako, punong general. Kung ganon, paano ako makahaharap sa'yo ngayon? Isa ba akong multo o tao? Ngunit, Anong balita sa digmaan? hindi maganda ang lagay namin. Wala na kaming karagdagang hukbo ngayon. Talo ng dakilang liyang. Naubusan na rin kami ng pagkain. Bagsak ang moral ng mga kawal. Wala kaming kakayahan upang maglunsad ng pag-atake. Binibining bay, pakiusap, tulungan mo kami. Tumayo ka, general. Hindi ako karapat-dapat para sa pagluhod mo. Karapat-dapat ka. Binibining bay, biniligtad mo ang pangyayari at iniligtas ang dakilang liyang mula sa matinding panganib. Maaari ka maging punong komandante namin at utusan ang hukbo namin upang muli kami mailigtas. Sino pa maliban sa iyo ang may kakayahan para sa tungkuling ito? Punong general, may pagnanais akong tulungan ka. Kaya lamang, ang mahinang babaeng katulad ko, hindi ka panipaniwala. Huwag kang mag-alala. Kikilos kaming lahat sa utos mo. Kung ganun tinatanggap kong alok mo. Salamat, Binibining bay. Ano ba ang binabalak mong gawin sa laban? Binabalak sa kupin ni Hesyang mundo. Nangangamba akong hindi madadalian si Hesya sa pagsakop niya sa buong mundo. Nakuha na ni Hesya ang bayan ng Liang at Jin. Nangyari ng pananakop niya. Binibining bay, bakit nagdududa ka kay Hesya? Hindi kaya mapamaraan ka, Binibining bay. Mahirap talunin ang hukbo ng baylan. Ngunit masasabi ko pa rin, kampante ang loob mo. Malamang may binabala ka na. Binibining bay, payuhan mo ko. Unat! General, may bisita ka! General Rohan, kumusta ka na?何处有你的发香？天会亮，遥远别方，是烽火烧尽城市，灿烂过往。你语言的沙场，有爱上流淌在黄土之上。为战啊战，为生啊唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模样。无我，无名，无常。从此随我的心事，从此断茫茫归途。想象最深处，我回首来时路，何来繁华的嚣张？烈日当空，心灼伤，我永不降服。为战而战，为生而唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲怆，别忘记我模样。无我，无名，无常。无我，无名，无常。